Ito, kinain natin ng punggos. Kailangan nito ay gulok na ang pangalis para sa kuwan natin. Kung hindi natin ito mga katriba po i-herbicide, ay nako, ang mga damo na ito, nako, mabilis humaba. Pero ngayon, patay na siya. Dapang-dapa siya. Makikita lang ninyo pag Kumusta na po kayo mga katribya? Welcome po sa aking YouTube channel. Ito po, katatapos lang po rin ng ulan mula po kanina. Kaya naman ay hindi tayo nakalusong po kanina umaga. Gano'n pa man, mga katribya, ito at wala na po yung ulan. Tayo ngayon ay lumusong na. Yung ating in-spray ng damo, ito na ho, madilaw na. Isang araw pa lang po mga katribya po yung nakakalipas. Maganda po ang pagkapatay ng merong kahalong asin. Asin po yung ating nilagay dito, kaya ganda po ng pagkaterada niya. Tatanggal naman tayo ng ating bagging. Mula po noong ating ito ay in-spray. Ito na siya. Ayan, dilaw na Naka-farmers. Tataba ng ampalaya Pwede na itong pagkakitaan. Alam niyo ba ang ampalaya medyo mahal ito sa palengke. Kaya lang, kumukulubong sa kalamansi. Malakas din ito magbaging. Pero ito yung baging na may pakinabang. Dahil pwede mo nating ito mga katribyang maiulam. Ang ating ampalaya. Pwede ito. Talbos lang nito mga katribya ay mayaman po sa fiber. Napakaganda ito sa mga diabetes. Itong ampalayang ligaw. Tayunda mo na. Hindi mo po pwedeng isprayin. Tanggal-tanggal tayo mga ka-farmers ng bagay. Basta pagka pumasok ka sa kalamansian, sigurado hindi pa pwedeng wala kang gagawin. Hindi mo matitiis na mayroong bagay na nakakapit sa inyong kalamansian. Hindi kasi ito po pwedeng spray ng herbicide at tatamaan po ang ating kalamansi. So pwede natin gawin dyan, manual natin siyang kukunin, aalisin. At ito ang ating ampalaya.
napakabilis humaba ng mga bagay. Palibhasa kasi ay nakakakain po ng ating organic fertilizer. Ay mabilis. Mabilis siyang humaba. Wow. Timano kagad eh. Nakapaibabaw sa kalamansi. Paano na kung kalamansi natin mga katribya ay matataas? Kung mahirap bagingan. Ito medyo dali-dalipat dahil mababa. Kaya sasakalin ng kalamansi ninyo pag hindi natin ito inalis mga katribya. May mga bulaklak pang uli ating kalamansi. Pagka po bata mga katribya ang damo, pag mayroong asin, madali po siyang patayin. Pero pagka yung ating herbicide lang, yung ordinaryong herbicide na ating pong gagamitin, wala tayong magiging kahalo. Napakahirap patayin po ng batang damo. Iiba hindi mo mapapatay. Pero pagka meron ka palang asin, madali siyang masunog. Asin or pataba, depende po doon sa inyo. Pag sa lugar ninyo, mahal po ang asin, ay magpataba na lang kayo. O yung ating mga puting pataba na ihahalo sa inyo pong herbicide. At kahit anong herbicide ang inyo pong gamitin. Kumbaga yung herbicide natin mga katribya, o kaya yung asin, ay dagdag lang po na pampatapang, pampabilis, maluto sa inyong damo. Ika nga. Pero pagka purong asin or puro yung pataba yung at ilalagay, hindi naman niya mapapatay na yon mga katribya. Kaya kailangan pa rin meron kayong herbicide na gamit. Iba naman, suka, yung mga nag-iimbento, suka ang inilalagay. Pero gumamit minsan si tatay noong suka, hindi rin nadali po yung damo. Tayo mga katribya, ito, yung mga tinetesting natin, pinakikita namin sa inyo po ang resulta. Kung okay o hindi. Kaya pag nakita namin okay ang resulta, yun po ang ating itinuturo, ang ating nire-recommenda. At makaka-minus kayo. Makakatipid. Una-una, doon sa trabaho. Kasi pagka ang damo, hindi po ninyo napatay ng isang beses, uulitin na naman ninyo. Pagkatapos, mai-immune na uli ang mga damo. Kaya kahit anong klaseng herbicide na gamitin natin, hindi nyo siya madali-dali. Lalo na yung po mga patiran. Tawag sa amin dito, yun nga tawag na Carabao grass. Mahirap po madali yun. Kahit nga kumisan na exclusive na yung ginagamit ito para sa Carabao grass, hindi pa rin madali. Sa iba, tawag naman doon paragis. Pero dito, patay siya. Kaya nakakuan tayo ng maganda-ganda at nakamenos ng ating trabaho. Tanggal na rin natin yung sangan tuyo. Ngayon mga ka-farmers, ngayon po nag-uulan, ay medyo tataas po ang presyo ng kalamansi. Dahil hindi lahat po naman ay makakapitas, makaka-harvest. Lalo na pagka po yung kanilang area ay maputik, hindi sila makaka-harvest. Dahil mahirap pong ibaba ang kalamansi. Lalo na rin yung mga mayroong sabog ng abono. Hindi sila po pwedeng humarvest dahil malulutuan naman po sila. Meron tayong paway ang ating
Ampalayang ligaw. Maganda itong ampalaya na ito mga katribya. Hindi siya mapait pag ating niluto. Kaya okay. Tagtag na rin po mga katribya po iba pong mga bulaklak ng ating inaalagaan. Ito talaga totally hindi natin ito in-spray para po sa insecticide. Although na marami na rin po mga nag-i-spray ngayon para doon sa kanilang kalamansi. Para tayo wala pa. Kasi alam po natin sa tagal natin nagkakalamansi, ang buwan po ng Agosto, talagang hindi po kami nag-i-spray para sa insekto. Yung mga bunga ng pang-December. Kaya ang karaniwan, ang spray namin, mga buwan na ng October. O kaya ng September. Depende siguro pagka nag-aaraw, yun, bigado talaga mag-spray. Kapitbahay natin ay napitas na ang kanilang kalamansi. Kaya yung sa atin, yung mga kaibigan nating mga tulongges, yung ating ngayong tinatamaan po ng punggus. Yan, yung puti-puti na ito mga katribya. Inaagapan na lang natin ito na alisin. Buti na lang at kung tayo po ay nakagamit ng organic, ay hindi po naging marami ang naging kalaban nating punggus. Minimal na lang. Kumpara mo dati sa synthetic ang ating gamit. Sa mga katribya natin na gusto makapag-avail po ng organic, pwede naman kayo sumadya po dun sa direkta ng gumagawa. Pala may Mr. Marvin Soriano sa Barangay Kaalibambanga, Cabanatuan City. Yun, direkta kayo makakabili dun. Ang ating ampalaya. Pero pagka tinamaan naman po noong ating herbicide, o sana siya nagdidilaw. Pagka hindi po tinamaan, buhay ang ating damo. May bayabas pa tumubo. Okay, sana pag maganda ang bayabas matamis, okay lang. Hindi natin siya papatayin dahil mayroong pakinabang. Kaya nga, nakakatuwa naman. Malaki ang naimemenos po natin mga katribya doon sa ating herbicide na ginagamit. Yung pong ating 1 galon, halos 2 ulit po natin na-spray ito. Nasa 4,000 square meter. Nakapag-spray pa tayo mga katribya po sa isa po nating lugar. Sa mahigit 2,000 square meters. Tapos nakapag-ulit. Ngayon, bago na lang ulit po yung ating pong gamit. Kaya yung pong ating gamot, malaki na menos natin. Kung ito pong mga katribya, pauupa natin, masigit pa doon yung mauubos mong gamot doon sa paupa. Lalo na pagka-arawan. Sa 2 araw, hindi mo kayang damuhan itong akin na ito kung manual po ninyong gagamitan.
Pero sa pamamagitan po ng ating herbicide, ba, yung halagang 1,200 na ating budget para sa ating herbicide, dalawang ulit nating nagagamit na kung saan ay patay ang damo natin. De, menos na tayo doon sa ating gastos. Yan po ang maganda. Kaya iba pa rin po pagka po herbicide po yung ating ginagamit, hindi naman po yan nakaka-apekto sa ating lupa. Hindi bagkus, nadadagdagan pa yung ating pataba. Dahil yung abono nating yung damo pag nabulok, yan ay nagiging pagkain ng ating kalamansi. Yung ating bulaklak tsaka pubuko, tagtag na. Ito, kinain natin ng punggus. Kailangan nito ay gulok na ang pangalis para sa kuwan natin. Kung hindi natin ito mga katriba po i-herbicide, ay nako, ang mga damo na ito, nako, mabilis humaba. Pero ngayon, patay na siya. Dapang-dapa siya. Makikita lang ninyo pag hindi po tinamaan ang inyo pong subject, berde. Sabihin nun, hindi po nyo na herbicide. Kaya yun po ang inyong babalikan susunod. Pero ito namang atin ay okay na. Tinamaan po yung ating subject. Ito mga katribyak, kamakalawa lang po natin ito in-spray. Pero ngayon, mga patay na. Maganda. Maganda ang epekto. Tapos, ang asin mga katribya, nakakapagtanggal pa ng asim o acid ng lupa. Ang asin natin. Kaya hindi naman po nakakasama yun sa lupa. Yung pagkusay benefit pa sa ating mga farmers. Kita natin yung malaking sige mga ka-farmers, at ito update lang po natin yung ating herbicide gamit ang asin tsaka ng ating herbicide. Ito na, paktay na sila. Kaya maghihintay na ulit tayo ng ating panibagong tubo para sa ating kalamansi. Kita-kita na po tayo mga katribya bukas at maulan pong panahon at medyo okay na po ngayon. Sana pagtuloy-tuloy na po yung magandang panahon. Kawawa po yung mga binabaha na sila na lang po lagi po yung inaalipungan. Sige mga katribya, God bless sa inyo lahat. Bye bye.